Si Park Si-roy ay napakakulit na lalaking estudyante kaya madalas siyang parusahan ng guro sa paghawak ng isang balde ng tubig sa ulo. Pero sa loob nito ay may nakatago ding kabutihan sa kanyang puso. Hindi tulad kay John Won na madalas mangbuli ng mga kaklase. Si John Won ay second generation tycoon kaya walang naglalakas loob na hawakan siya. Nakita ni Si-roy ang eksena at agad na tumayo ngunit ang kaibigan niyang si Suha sa tabi niya ay mabilis na pinigilan siya at nagsabing huwag mong tangkaing hawakan ang lalaking ito, kung ayaw mong malagay sa panganib ang iyong pamilya. Nang hindi inaasahan, tumayo pa rin si Si-roy at agad pinagsabihan si John Won sa harap ng kanyang mga kaklase. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan kaya ipinagpatuloy ni John Won ang pagpapahirap sa kanyang kaibigan para patunayan ang kanyang sarili. Hinamon niya si Si-roy kung gusto niya ng away. Nang mag-aaway na sana ang dalawa ay biglang dumating ang guro. Natakot ang guro sa puwersa ng tycoon. Hindi ito pinansin ni John Won at patuloy pa ring sinasaktan ang kaibigan. Natakot ang guro at nagbulag-bulagan sa mga nangyari. Patuloy na hinahamon ni John Won si Si-roy, hanggang sa hindi na napigilan ni Si-roy ang sarili at agad na sinapak si John Won sa muka. Wala siyang kaalam-alam na ang ginawa niyang ito ay nagtulak sa kanyang buong pamilya sa panganib. Ang ama ni Si-roy ay nagtatrabaho sa kumpanya ng ama ni John Won. Agad na pinatawag ng manager ang ama ni Si-roy. Habang si Si-roy naman ay pinalo ng patpat ng kanyang guro. Nang makitang nahihirapan na si Si-roy ay yumuko ang punong guro at humingi ng paumanhin sa kanya. Sa sandaling ito ay dumating ang ama ni Si-roy at ang ama ni John Won na isang makapangyarihang tao. Napagtanto ng ama ni John Won na ang ama ni Si-roy ay nagtrabaho sa kanilang kumpanya sa loob ng maraming taon. Kaya ayaw niyang mapatalsik si Si-roy sa paaralan o mapunta sa kulungan. Ang ama ni Si-roy ay lubos na nagpapasalamat ngunit sinabi ng ama ni John Won na lumuhad si Si-roy at humingi ng tawad sa kanyang anak. Si Si-roy ay isang matuwid na tao at matigas ang ulo. Ang lumuhad at humingi ng tawad para sa kanya ay imposible. Sinabi niya na ang itinuro sa akin ng aking ama ay huwag babaan ang dignidad lalo't hindi naman niya kasalanan. Pagkarinig ng pangungusap na ito ay labis na ikinagalit ng ama ni John Won. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaramdam ng labis na tuwa ang ama ni Si-roy sa sinabi nito, labis niyang ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng isang matuwid na anak. Lalong nagalit ang ama ni John Won at agad niyang tinanggal sa kumpanya ang tatay ni Si-roy. Labis na nalungkot si Si-roy dahil sa kanyang ginawa. Naitikom niya ang kanyang mga kamao ngunit wala na itong magagawa. Ang mag-ama ay pumunta sa kainan at ipinagtapat na sinabi niyang masaya siya. Na si Si-roy ay lumaki na mabuting tao. Kung wala kang kasalanan ay wala na tayong pag-usapan. Ang dalawang tao ay masayang uminom. Wala silang kamalay-malay na nagsisimula pa lang ang sakuna. Kinabukasan sa notice board ay napilitang huminto sa pag-aaral si Si-roy. Ang ama ay walang trabaho at ang anak ay drop out sa paaralan. Ginamit ng ama ni Si-roy ang lahat ng pera niya na naimpok para magbukas ng restaurant. Madalas na pumunta si Suha dito para kumain kasama siya. Sa oras na ito isang malaking kontrobersya ang hindi inaasahan. Nagugustuhan din pala ni John Won si Suha, niligawan niya ito gamit ang bagong sasakyan. Pero gusto ni Suha si Si-roy kaya hindi niya ito pinansin. Galit na umalis si John Won. Noong gabing iyon ay nakamotorsiklo ang ama ni Si-roy na naghahatid ng pagkain. Si John Won na nagmamaneho ng kotse ay binangga niya mula sa likuran, dahilan para mahulog sa bangin ang ama ni Si-roy. Namatay on the spot ang ama. Ang ama na kanyang minahal at hinahangaan ay wala na. Lubos na nalungkot si Si-roy sa nangyari. Biglang dumating ang mga pulis upang ipahayag na ang panig ng salarin ay gustong makipagkasundo. Nadama ni Si-roy na sila ay masyadong walang respeto sa buhay ng tao. Nang kunin ni Suha ang tambak ng mga dokumento sa sahig ay bigla niyang natuklasan ang kotse sa larawan. Naalala niya ang numero ng plaka ng kotse ni John Won ay katulad ng nasa larawan. Malinaw na ang pulis at ang tycoon ay magkasabwat para pagtakpan ang mga nangyari. Galit na hinanap si John Won. Sa gabing iyon ay umuulan at nakita ni Si-roy si John Won sa garden ng ospital. Nagulat at natakot si John Won at bumagsak sa lupa. Inilabas ni Si-roy ang lahat ng galit. Ang kanyang ama na nag-iisang kakampi niya sa buhay ay pinatay lang ng taong ito. Binugbog ni Si-roy si John Won hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa sandaling iyon ay kumuha siya ng bato upang gamitin para patayin si John Won. Dinala ni Suha ang mga pulis upang agad napigilan siya. Tinutukan siya ng baril para pilitin si Si-roy na ibaba ang batong hawak niya. Kung hindi, ay babarilan nila ito. Nang makitang hindi ibinaba ni Si-roy ang bato, ay isang pulis ang nagkarga ng bala at naghanda upang kalabitin ang gatilyo. Biglang nagpagit na si Suha sa eksena, at pinayuhan si Si-roy na huminahon.
Sinabi niya na ang kanyang ama ay magiging labis na malulungkot kapag ginawa niya iyan. Nang maisip ang kanyang ama ay unti-unting bumalik si Seiroy sa katinoan. Ibinagsak ang bato at binaba na rin ng mga pulis ang kanilang mga baril. Umiyak si Seiroy dahil hindi niya nagawang maghiganti. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay dinala siya sa kulungan. Ang ama ni John Won ay pumunta kay Seiroy at sinabing patatawarin niya ito, kung luluhod si Seiroy at humingi ng paumanhin. Nang marinig ito ni Seiroy ay agad na nagalit at sinabi na ang taong kailangang lumuhad ay ang iyong anak. Agad siyang binantaan ng ama ni John Won na papahirapan siya nito sa loob ng kulungan. Alam ng abogado at ng ama ni John Won, na si Suha ay malapit na kaibigan ni Seiroy. Kaya agad nila itong pinatawag sa kanilang bahay. Dahil alam nilang walang sapat na pera ang babae para pumasok sa paaralan, kaya gusto nilang suhulan si Suha, na tumstigo para sa kanyang anak. Si Suha ay agad na nagtanong kung magkano ang pera na maaari niyang matanggap. Masayang tumawa ang chairman dahil nahuli na niya ang kahinaan ni Suha. Maya-maya ay nagpakita si John Won na nagsabing gusto na niyang isuko ang sarili sa mga pulis. Ngunit sinabi ng kanyang ama na hindi niya hahayaang gawin niya ito. Dahil siya ang susunod na tagapagmana, at hindi maaaring magkaroon ang tagapagmana ng isang criminal record. Para mawala ang awa ay dinala niya si John Won sa farm para turuang maging malupit. Kumuha ng isang manok at inutos kay John Won na patayin ito. Tinuruan niya na maging mas malupit ang kanyang anak dahil sa malaking pamana ang kailangan niyang gampanan. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa utos. Nakita ito ng ama at tumawa. Kinabukasan ay naganap ang paglilitis kay Seiroy. Hinatulan siya ng korte ng 3 taon na pagkakakulong dahil sa kasong pagpatay. Lumabas sa investigasyon na pinatay pala ng chairman ang taong testigo at pagkatapos ay sinisi kay Seiroy ang krimen. Dismayado ang pulis sa nangyayari ngunit walang magawa. Ang direktor ng pulis ay nasuhulan para itikom ang bibig. Sa unang araw ni Seiroy sa bilangguan ay pilit siyang pinapaluhod ng mga nakakatanda ngunit tumawa lang siya ng malakas. Alam niya na inutos ng chairman sa mga presong ito na bugbugin siya. Si Suha ay bumisita at nakita niya ang bogbog saradong mukha ni Seiroy. Nakaramdam ito ng awa kaya, ipinagtapat niya ang lahat, sinabi niya na ako ang nagtaksil sa iyo para makakuha ng pera para makapag-aral. Hindi sinisi ni Seiroy ang dalaga. Bago magpaalam sinabi rin niya na gusto niya talaga si Suha at kapag nakalabas na siya sa kulungan ay tiyak na hahanapin niya agad ito. Sinabi ni Suha na yayaman siya ng husto pagkalabas ng kulungan. At para makapaghiganti sa tycoon na iyon. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa na may pangakong magkikita muli. Mula noon si Seiroy ay laging paghihiganti ang nasa isip. 3 taon ang lumipas ng napakabilis. Ngayon ang araw ng paglaya ni Seiroy. Sa panahon ng pananatili niya sa bilangguan ay naging kaibigan niya ang isang sikat na gangster na ito, na lubhang humahanga sa kanya. Ang unang ginawa ni Seiroy matapos makalabas sa kulungan ay pumunta sa kainan kung saan ang huling pagkakataon na nakasama niya ang ama. Nangako siya sa kanyang ama na maghihiganti. Una, inipon ni Seiroy ang lahat ng impormasyon tungkol sa Janga Tycoon Group kasama ang impormasyon tungkol kay John Won. Pinuntahan niya ang address sa sulat na ipinadala ni Suha. Sa isang abalang kalye na tinatawag na Taiwan sa araw na iyon ay nagdaraos ang kalye ng isang pagdiriwang kaya ito ay lubhang magulo. Habang nakatunganga si Seiroy ay biglang sumugod si Suha para yakapin siya. Nagulat si Seiroy at hindi makapaniwala, niyaya siya ni Suha para uminom. Sinabi ni Suha na magtatrabaho siya sa kumpanya ng pamilya ni John Won. Ngunit hindi naman nagalit si Seiroy. Sinabi niya na 7 taon siya mawawala dahil magtatrabaho siya sa barko. Medyo nalungkot si Suha dahil 7 taon silang hindi magkikita. Kinabukasan nagsimulang magtrabaho si Seiroy sa ocean liner. 7 taon ang mabilis na lumipas parang simoy ng hangin. Kasalukuyang nagtatrabaho si Suha para sa Janga Conglomerate at napakatagumpay na niya. Mataas din ang respeto sa kanya ng chairman. Pati si John Won na 7 taon na rin nanliligaw sa kanya pero hindi pa rin makapasa dahil si Seiroy pa rin ang nasa puso ni Suha. Pagkatapos ng trabaho ay dali-dali siyang umalis sa kumpanya at pumunta sa Taiwan Street kung saan si Seiroy ay nangako na magkikita pagkatapos ng 7 taon. Kumikinang na mga mata ni Suha pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay. Hindi niya inaasahan na ang pangarap ni Seiroy sa nakaraan na magbubukas ng isang restaurant ay nagkatotoo. Ang pangalan ng restaurant ay Danbam. Ngayon ang araw ng pagbubukas kaya lahat ay labis na excited. Sinong mag-aakalang pagkatapos maghapong nakaupo ay wala pa ring customer sa shop. Habang ang bayad sa pag-upa sa kalye ng Taiwan ay napakamahal. Sa tabi nito ay ang Taiwan High School. Ang grupo ng mga babaeng ito ay nambubuli ng ibang mga babae. Sa kasamaang palad sila ay nakatagpo ng batang babae na matigas ang ulo. Siya ay si Hiso.
Kinuhanan niya ng video ang ginagawang pambubuli at nag-post online. Biglang nag-viral ang video, at siya ay naging instant celebrity. Ngunit dahil sa clip na ito ang ibang magulang ay nagalit at sinampal si Jisoo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinunan pa lang ng kanyang kaibigan ang eksena. Si Jisoo ay tunay na matapang. Takot na takot ang babae hanggang hindi na makapagsalita. Sinubukang siyang sampalin ng babae pero dumating si Seroy at pinigilan ang kamay. Ngunit nagkaroon naman ng pagkakataon si Jisoo na sampalin pabalik ang babae.